The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Oo, nandyan ang ating sulat. Pastor Jeff, good morning! Good morning, Ted at Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Happy 30th wedding anniversary muna, Jovi and Aldrin Leonardo. Nakikinig sa atin ngayon. Good 30th morning! O sige, Pastor, inaantay ko lamang po yung letter natin, ha? Oo, meron tayong liham. Sana yung Cabral Files eh. Oo, mamaya na yung Cabral Hindi, Files. pararaanin ko si Brad Jeff Oo, si para Pastor mupa ang Jeff damdamin muna. nila. Oo. So we can put this into rest. I'm sorry. Pwede rin naman We ako can put this to mag-advise rest. I'm kung- sorry. We can Pwede put rin this ako to rest. mag-advise sa Cabral Files kung Ba? gusto mo. O sige, gusto namin marinig. Anong advice mo doon, Pastor? Sandali lang. Sige, Habang ito na. pinapasok Pasulatin mo yung muna. letter. Andyan Ito na. Okay, O sige, sige. basahin ko na po ito muna. Sabi niya dito, Pastor Jeff, magandang araw po sa inyo. Ako si Ben, 39 years old, may asawa at 2 anak. Sumulat ako dahil may malaking problema akong maipapakita sa labas, kundi dahil may malaking takot na hindi umaalis sa isip ko. Magbabagong taon naman po, subalit laging may takot sa isip ko. Takot sa future, sa failure, takot na baka hindi ako maging sapat para sa pamilya ko. Tuwing gabi habang tulog na ang mga anak ko, tahimik na ang bahay, doon nagsisimula ang ingay ng utak ko. Abay, iniisip ko, paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung magkasakit ako? Imbes na maging warrior, nagiging worrier po ako. Hindi ko maiwasang mag-overthink sa mga bagay. Lalo't gusto ko lahat planado. At kapag may hindi nasusunod sa plano ko, abay nababalisa ako. Kahit may trabaho ako, may pagkain sa mesa, parang hindi pa rin ako mapalagay. Dahil hindi ko alam kung hanggang kailan ang biyayang ito na maaaring bawiin ng hindi inaasahan. Alam kong nagkakaroon ako ng sala dahil nangingibabaw ang takot kaysa sa aking pananampalataya. Paano ba haharapin ang ganitong klase ng anxiety? Ayaw ko na pong maging alipin ng takot. Umaasa po akong matulungan ninyo ako sa pamamagitan ng aral sa Biblia. Anong say mo, Brad? Naku, Pastor, alam mo, madami akong mga kakilala dumadaan dito sa ganitong klase ng anxiety. Takot sa mangyayari bukas. Anong say mo, Yeah. Brad? Oo nga may isa ako nabasa na quote na worrying is like sitting on a rocking chair, sabi niya. Parang it gives you something to do pero it gets you nowhere. Kung tagal mo sa rocking chair, hindi ka naman nakalayo. Naging abala ka lang sa pagtumba-tumba. So, pero Kuya Ben, salamat sa katapatan mo. No? Sinabi mo hindi kahinaan, ito isang boses ng isang responsabling ama na may malasakit sa kinabukasan ng pamilya. Maraming mga magulang, may parehong takot, pero iilan lang yung may lakas ng loob na aminin na una-una, parang hindi ko na yata kaya. Pero it doesn't mean na yan na yung ending. Una-una, hindi ka nag-iisa, Kuya Ben. Pangalawa, hindi ka masamang Kristiyano dahil nakakaramdam ka ng ganitong anxiety or fear minsan. So 3 things lang. Number 1, ang takot ay hindi ka kulangan ng pananampalataya. Ito'y paanyaya. It's an invitation para magtiwala. Yung takot, anxiety, kadalasan nanggagaling sa isang bagay. Gusto nating kontrolin yung outcome ng ating buhay. Parang pag hindi nangyayari, nagiging anxious ka. Pero malinaw na paalala ni Jesus sa Mateo 6:34, kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang alalahaning dumarating sa bawat araw. Kuya Ben, hindi sinabi ni Jesus na huwag magplano. Hindi, God is a God of order. Hindi rin niya sinabing huwag maging responsable. Hindi, be responsible. Ang sinabi niya, huwag mong buhatin ngayon yung bigat ng bukas. Gets? Binubuhat mo na kasi yung pang next year, 2026. Bisperas pa lang bukas, di ba? Ng New Year. Ang takot ay nagsasabing, paano kung mawala? Ang pananampalataya, nagsasabi, kahit mawala, may Diyos ako na mananatiling kasama ko. Number 2, from warrior to being a good steward. Hindi ikaw ang tagapagligtas ng pamilya mo, Kuya Ben. Hindi ka savior. Mabigat man itong sinabi ko, pero ito'y katotohanan. Limitado tayo. Hindi tayo ang source ng seguridad ng pamilya natin. Tayo po'y daluyan lamang, hindi tayo yung pinanggagalingan.
Hindi ibig sabihin nito na wala ka nang gagawin. Ibig sabihin lang, hindi lahat nakaatang sa atin. We trust God early in the morning, dasal tayo, at makikita mo nawawala yung anxiety na papalitan ng pananampalataya. Don't overthink, Kuya Ben. And lastly, ito po yung gusto ko lang, i-shift mo yung habit mo ng pag-iisip ng negative to really living out in faith. Sabi sa Biblia, faith is being sure of what you hope for. Sigurado ka na sa inaasam mo, but you're so certain of what we do not see because our God is in control. Pag pumasok ang what if, as I end, Kuya Ben, sabihin mo, Lord, hawak mo ang kinabukasan ko. Pag pumasok yung paano kung magkasakit ako, sabihin mo, Lord, ikaw ang protector ko. Ikaw ang aking lakas. Unti-unti lang yan. Ihina yung kapangyarihan ng anxiety at lalakas ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa iyo. Kuya Ben, tandaan mo yung verse na sinabi ko, Mateo 6:34, kaya wag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang alalahaning dumarating sa bawat araw. Tayo manalangin. Panginoon, si Kuya Ben po ay isa lamang sa sumasalamin ng sitwasyon ng buhay namin dito sa Pilipinas. Lord, mahirap man, Lord, ngunit hindi imposible, Lord, na totally magtiwala at mag-depend sa'yo. Lord, yung mga taong nagtiwala sa maraming bagay maliban sa iyo, nagsisisi sa huli. Iba nga, nagtatago na ngayon. Kaya Panginoon, dinadalangin namin na kami po ay sumandal sa iyo. Hindi man namin makita yung outcome, yung ending. Pero kung kasama ka namin, it's the journey that it's worth it in putting our faith in you. So Lord, patatagin mo si Kuya Ben na ang kanyang pundasyon ay ikaw, ang kanyang source ay ikaw, at siya lamang ay conduit o daluyan ng iyong pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, muli po salamat sa araw na ito sa pagpapaalala sa atin muli ni Brad Jeff hango po sa inyo pong banal na kasulatan. Mahal na Panginoon, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff at lahat po ng aming tagapakinig, lalo na po ang mga laging nag-aalala. We trust in you, we believe in you, and we surrender everything sa inyo pong kadakilaan at kabanalan. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Okay, so Brad, bukas ba nandidiyan ka laang? Wala ka bang biyahe? At kami ba'y maaaring gumambala sa iyong schedule bukas? Alam mo, Brad Ted, 5 taon na tayong hindi ginagambala ng programa na to. This is a service to God and to people. Amen. Babiyahe ko, Brad Ted, ngayon. 12:00, papuntang Cabanatuan. So yung mga daily Brad dyan, magdadala ko ng maraming libro para kontakin nyo lang ako. At nang tayo ay magkakwentuhan dyan sa Cabanatuan. 12 o'clock ang alis ko, Brad Ted, papuntang Nueva Ecija. O sige, so bukas ang live mo ay manggagaling sa inyong hacienda. Yes, Brad Ted, yung lahat ng lupain ng lolo ko na pinakita ko naman anong araw sa inyo yon, hanggat tanaw ng mata mo, hindi amin yon. Okay, Brad. Lahat ng nakikita nyo, Sige, hindi sa amin yan. We'll catch you tomorrow, Brad Jeff. Thank you. Salamat na marami. Ingat sa biyahe. Thank you, Job and Chris Cortez, for tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!